ano, parang yung Marcos administration is known for just making pabida at mga sinungaling, 'di ba? Mga Yeah. sinungaling Garapalan sa one, pagsisinungaling. number one, mga sinungaling, no? Yeah. At humuhugot lang sa mga puwet nila ng mga sagot na parang parang pinakapabida na mga sagot. Katulad ng ginawa ni Vince, hindi naman siya lang ang gumagawa niyan eh. Hindi. Mga pabida, 'di ba? Na malapit na naming kasuhan si Martin Romualdez. Paulit-ulit, 'di ba? Or kaya yung Si kay Boy. Malibag, paulit-ulit, 'di ba, na pabida. Ito rin si pero paano kasi si Marcos din? Siya naman yung pinakaganyan. Alam mo kasi si Marcos, no? Buong buhay niyan, weakling yan eh. And then, naalala mo yan, ma'am? Yung Magbubuo kalokohan ni sila ng, Charlie Galvez. iyon, yung coalition government nila. Yeah. Yung Iyon, wow, coalition government. di Wow. ba? Magpapasok sila ng agenda, pag-uusapan daw sa political and constitutional reform. Will that be a part of the diskarte of Marcos to lure the people na payagan nyo na itong peace talks kasi para na ito sa kapayapaan? Yes. Mukhang doon yan papunta, Ma'am Lorraine. Pero sabi mo nga, mulat na ang taong bayan Lalo niyang at ang gagalitin ng AFP, tao. oo, at ang AFP should be strong enough to tell Marcos that that is a formula of disaster and that is the greatest betrayal that you can do to this country. Kapag pumayag tayo dun sa konsesyon na ginawa nila noon kay Pangulong Duterte na mag-propose ng coalition government agenda at samantalang sila ay patuloy na humahawak ng armas, ng ambush, pumapatay at nang i-extort. Ano Definitely, ma'am, doon yan patungo. I agree. And hindi pa ito matatapos because ang habagat ay nangangalahati pa lang. Oh So my expectedly, there goodness. are more than at least 5 to 7 more typhoons to come at magre-reinforce o magpapalakas ito sa monsoon range ng habagat. Until October po ito, mga kababayan, ang monsoon type with typhoon na panahon sa Pilipinas. At nakakatakot po yan sapagkat ang unang patuloy na malulubog sa kumunoy ng mga baha na ito at mga perwisyo na ito, pagkawasak ng kabuhayan, trabaho, bahay, tirahan, at sa pangaraw-araw na buhay ay ang milyong-milyong mga mamamayang Pilipino. And the only solution that Marcos can offer right now is to send rubber boats, to send yung donut rings na mga floaters. Oh my At gosh. yun lang mamang kaya nila. Rubber Eric, boat, mantakin mo, ano, nag-rescue sila, mama. Rubber boat lang ang dinala nila. And for the last 5 days, lubog pa rin sa baha ang mga komunidad na pinuntaan ng NDRRMO, Ma'am Lorraine, at ng Office of Civil Defense. yeah, I want to, sana, to play yung video ni Vince Dizon. Sige. Mhm. Pwede bang pa-play yon? Yung interview yata yan sa kanya, ma'am, no? Ni I think Karen Pinky Wave ba o ni Davila. Karen Davila? Yeah, one of them. Pwede bang pa-play yon? Yung kung saan yung pinagmamalaki niya yung... Yung I EDSA? think that's about a year ago. How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na Maganda naman pong ito? tanong yan. No, unang-una, ang ginagamit nating asfalto ngayon at itong pagre-reblock natin, no, talagang piging-pigi. Ibig sabihin, nung una kasi ang plano, Pinky, talagang babakbakin yung buong EDSA mula Ross Boulevard hanggang Monumento. Yan tinanggihan ng Pangulo yan. Sabi niya, find a better way para hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin and find better technologies. Find better technologies that other countries are using already. So, yan ang pinigit natin gawin. No? Talagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan at ito na yon, no? Yung bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto. Gamit tayo ng mas matibay na asfalto na ginagamit lang sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NLEX, SLEX, Skyway, SCTEX, etc. at sa mga runway sa mga airport. First time natin ginamit itong asphaltong ito sa ating mga
Is it normal national road. I'm assuming it's more expensive than the It's a usual. little more expensive, pero dahil nga nagbaba din tayo ng presyo ng ibang mga materyales, actually, mas mababa at nag-reduce tayo dramatically nung scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko pas 5 billion lang, o wala pang 6 billion Okay. ang gagastusin natin for the entire stretch of it. Northbound and southbound. Both. And Both how yan. long is that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. Sabi sa atin, minimum 5 6 months later. Wala pang isang taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Ayun. So, mukhang supalpal todo-todo dito, hindi lang si Vince Dizon, kundi si Marcos Jr. mismo. Imagine the budget Natural. ay almost 6 billion pesos. Wala pang isang taon, mga kababayan. Kaya hindi ito asphalt overlay. Ito po ipinahid lang talaga. At alam natin po na pinagkapirahan yan. Wala nang ibang purpose yun. Pakitang gilas ito, kasi kung totoong European and US standard ang mga asfalto na to, talagang aabot yan ng several years, 5 years, 7 years. Hindi ka agad mababakbak, all weather yon. Baha man o ulan o init, Ma'am Lorraine. Yung nakita natin yan, ginagamit talaga yan sa mga kalsada sa Europe, mga highway nila, at pati sa Japan, Ma'am Lorraine. No? Kapag gumawa sila ng ganyan, ay talagang totoo na kapag ginawa nilang matibay na teknolohiya. Pero ito, alam natin, na kapag DPWH ang gumawa at kay Marcos, pinagkapirahan nila ito. Sa totoo lang. And to think na almost 6 billion pesos palang ginastos nito, wala pang isang taon, and then definitely, ma'am, uulitin nila ito. Another 6 billion or another 10 billion dahil nabakbak ng ulan. At sasabihin ni Marcos, well, we cannot control the force of nature. Tarantado. Sinabi mo na riyan sa flood control na hindi natin makokontrol ang lakas ng ulan at lalim at lawak ng pagbabaha. Tarantado. Kapag maganda at maayos ang iyong ginawa at teknolohiya mo ay totoo at ang iyong ginawa ay hindi pinagkapirahan, tatagal at tatagal ang proyekto. Nakita natin yan sa panahon ni Pangulong Duterte, Ma'am Lorraine. Ayan, no, yan na nga yung sinasabi mo. That's his excuse. So, Ang parang- number one na kalaban ng asfalto ay tubig. Kapag ang tubig na iwan, kahit na ilang oras lang yan, ito raw ang binilang talagang masisira yon. Pero yung kanyang paliwanag, malinaw, all opposite weather. ng opposite, di ba? Aha. Di ba? Pabida. So parang yung Marcos administration is known for just making pabida at mga sinungaling, di ba? Mga Yeah. sinungaling. Garapalan sa pagsisinungaling. Number one, mga sinungaling, no? Yeah. At humuhugot lang sa mga puwet nila ng mga sagot na parang pinakapabida na mga sagot. Katulad ng ginawa ni Vince, hindi naman siya lang ang gumagawa niyan eh. Hindi. Mga pabida, 'di ba? Na malapit na naming kasuhan si Martin Romualdez. Paulit-ulit, 'di ba? Or kaya yung Si kay Boy. Malibag, paulit-ulit, 'di ba, na pabida. Ito rin si paano kasi si Marcos din? Siya naman yung pinakaganyan. Alam mo kasi si Marcos, no? Buong buhay niyan, weakling yan eh, no? Weakling talaga, mama's boy yan, si Bongbong Marcos. So, Bunjing all nga his Dapat life, yan ang bunjing talaga. oo, all his life may nagtatakip yan, magkakalat siya, magko-commit siya ng krimen, tapos may tagatakip siya. Pero ngayon wala na siyang lusot ngayon. Sinusubukan niya na ang sasalo ng mga niya, ng mga pagkakamali niya. Katulad niyan si Vince Dizon, nagmumukhang tanga na nagsasalita ng kung ano-ano, pero hindi, wala siyang lusot because he's your alter ego. Wala kang lusot. Ikaw yan. Ikaw ang gumawa niyan. Di ba? Correct. You were saying something, Eric. Ma'am, naalala mo na may kumalat 2 days ago lang din na video ni Marcos Jr. Parang audio clip ng kanyang tatay. Mula doon sa mga lumang recording na, inumaga ka na naman. Saan ka na naman ang galing? Puro ka na lang party, sabog ka palagi. Yan, mga ganyan, yan ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Kapag ikaw ay laki sa layaw, parang Jeff Rocks, walang pananagutang responsibilidad na inaatupag. Alam mo ba, Ma'am Lorraine, na may special team yan na binuo si Marcos Sr. nang si Bongbong Marcos ay maging Vice Governor ng Ilocos.
Hmm. And then later maging governor siya. Nagpapatakbo, absentee yan eh. Hindi talaga niya alam paano patakbuhin ang probinsya at ang isang unit ng gobyerno bago magpresidente. Wala talagang siyang alam o pakialam. Both. Kaya nga may mga nagpapatakbo ng mga tao para sa kanya. At ito ngayon, naging presidente ng Kulukoy, kaya naman hindi niya kayang i-control at i-manage ng tama ang resources, ang kapangyarihan, at ang buong puwersa ng gobyerno dahil talagang kapag kurakot at walang pakialam, ang kanyang mga paligid puro din kurakot at walang pakialam sa taong bayan. Itong napapala natin, mantakin mo 6 billion na ang target nila it will last 5 years. 6 months, 7 months lang wasak na ang mga proyekto nila. How many more of that kind? Sandro Marcos, 13 billion ang kanyang flood control 2024 and 2025. Ni isa walang napakinabangan sa Ilocos Norte. Yan mismo binunyag ni Governor Chavit Singson. Documented yan, Ma'am Noreen. Grabe. So, wow. Terrible. Yeah. Pero ma'am, balikan natin yan kasi hindi pa kami tapos ni Ma'am Noreen dyan sa mga iba pang pag-uusapan kasi pupuntahan namin dito ang pangalawa naming portion sa episode na to at nais kitang kuhanan ma'am ng una mong opinion. Matapos po ang pag-resign, di umano ay nagbitiw na si National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Director, Retired General Ernesto Jun Torres. Ay pumalit po ang isang retired general again, si General Pamunag. 2 days after, nagpalabas ng statement itong asawa, byuda ni Joma Sison, ang numero 1 teroristang leader na nagbuo ng CPP, NPA, NDF. Asawa, byuda niya po ito si Juliet De Lima na nagtatago doon sa Europa at nagpapasarap buhay sa loob ng mahigit 40 years na. Tiyahin po yan ni Laila De Lima. Sabi niya, Ma'am Lorraine, mga kababayan, sige nga, simulan na natin muli ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front. Nako, alam na natin po kapag ganyan ang tono, may nangyayaring back channel talks at mukhang magbibigay si Marcos ng panibagong gimmick pero delikadong gimmick upang patulan itong sinasabi ng CPP, NPA, NDF 2 days ago at mukhang LCAC ang nagpapacilitate nito. Kung hindi ito totoo, i-deny nila itong peace talks ng CPP, NPA, NDF muli, Ma'am Lorraine. Wow. LCAC ang nagfa-facilitate ng peace talks. Iba yun Wow. Diba? So, alam na ng Pilipinas kung ano yung huwad na peace talks. Hindi yan peace talks. Walang kinalaman sa kapayapaan yan. In fact, ang totoong tawag dyan ay terrorist talks. Patagalin pa yung terorismo ng CPP, NPA, NDF. No? So, panloloko yan sa gobyerno na nagpapaloko. Na dapat hindi na nagpapaloko kasi nagkaroon na ng LCAC . So, alam na natin, ibinunyag na ng mga dating kadre kung ano talaga yung kaputanginahang huwad na peace talks na yan. Na ang mangyayari dyan, pinapatagal lang nila at saka maraming sundalong mawawala, mamamatay, at marami ang marerecruit na mga anak natin. Yan ang intent ng huwad na peace talks na yan, yung terrorist talks ng CPP. Diba? So, kung ang sinasabi ni Eric ay nakikipag-usap ang LCAC, hindi ko na mukhang talaga naglilinya, Mama, together with OPA Pro. Wow, okay. So, hindi ko na talaga kilala itong LCAC na ito kasi hindi yan yung LCAC na ng panahon ni PRRD. Ibang-iba na. So, baka napasok ng CPP yan, Eric. Diba? Diba kasi nung simula, diba Pero may nung pinupunto ka simula, kanina, Mama. Gusto Yeah. kong kuhanan ka dyan ng punto. Teka muna, Eric. Simula pa lang, diba, ng LCAC, pinasukan na yan. Sila Cheloy Garafil, diba? Yes. So, yun ang andar nila. Si Cheloy Garafil, asawa niyan, CPP, diba? Yung mga So, grupo na binitbit ni Professor Carlos. correct, yeah. Kaya ang unang directive sa kanila na galing sa Malacanang, bawal ang red tagging. Bawal ang red tagging. Ano daw, saan nangyari yun? Samantalang noong panahon ni PRRD, there's no such thing as red tagging. We are Yes. identifying you. Kasi yan yung Correct. panloloko ninyo sa Pilipino, di ba? So, yeah, go ahead, Eric. Ma'am, gusto kitang tanungin dito. Mm. Kasi sabi mo, ang una mong
banggit kanina sa akin, nang binaring up ko yan sa ating preliminary before we got on board sa episode na to. Anong sabi ng AFP dyan, Eric? Sabi ko wala. Deadma sila at mukhang takot man sila magtanong o mag-opinion sa kanilang Commander-in-Chief. So mukhang itutuloy ito ni Marcos at palalabasin na naman. Palalayain sila Vic Ladlad, Adelberto Silva, Villarico, Ray Casambre, mga Central Committee na mga tauhan ng CPP, NPA, NDF or pinuno ng CPP, NPA, NDF in the guise na i-facilitate ang channels of talks na ito, Ma'am Lorraine. Well, pag ganyan na talaga natatawa na ako kasi yan yung pagkakamali ng gobyerno. Pattern siya. Wala na napanganak yung hayop na CPP na yan. Na kapag may peace talks, kasama ng, sila pa yung may lakas ng loob na mag-demand, di ba, na kailangan palayain yung mga tinatawag nilang political prisoners, pero hindi sila political prisoners, top terrorists sila. 'Di ba? Ginagamit lang nila katulad ng itinuro namin sa inyo, ang CPP, ang armas nila salita, 'di ba? Kasi yan yung kasi isa sa mga armas nila, panloloko yan. No, so kung inuulit-ulit yan, tapos kung uulitin na naman ngayon, mas masama ito, pinakamasama ito, kasi nag-LCAC na tayo. 'Di ba? Noon pwede nating palusutin kasi wala pang LCAC noon eh. Hindi pa natin alam. Marami tayong hindi alam, 'di ba? Pero ngayon malaki ang atraso ng gobyernong nakikipag-negosasyon. You do not negotiate with terrorists, 'di ba? So Agree. ngayon nakikipag-negosasyon kayo sa mga teroristang CPP, NPA, NDF, nagagamitin yung huwad na peace talks na yan, yung terrorist talks na yan, para palakasin ang sarili. Magkakaroon na naman sila ng pera, galing Norway ba yun? Ano ba yun? Norway. Galing Norway, galing Tapos sa may Philippine counterpart ng government. gobyerno, ma'am, nagbibigay din tayo. Yeah, so, Nagbibigay ang gobyerno. hindi nagbibigay ang gobyerno, nagbibigay ng pera natin. Pera Pera. ng Yeah, Pilipino pera yun, ng tao. diba? So, taxpayers' money ang ginagamit at ibabayad dito sa mga komunistang teroristang ito para tumagal pa lalo ang buhay nila. Mas malaki ang atraso ni Bongbong Marcos kasi nagkaroon na ng LCAC. Tapos na tayo sa panahon na dapat na nagpapaloko tayo sa mga hinayupak na mga teroristang CPP, NPA, NDF. Okay? Yeah. So, Agree. Ma'am, I think mas may malaking pananagutan dito. teka muna, Eric. Eric, may tatanong guide, ako sa'yo ma'am. muna. Kailangan i-refresher course mo tayo kung ano yung tinatawag nilang peace talks, kung ano yan. Yung i-ano mo lang, para maliwanag. Okay? Tama si Ma'am Lorraine po sa kanyang sinabi kanina that it is a misnomer. Mali po ang termino na tinatawag na ito ay peace talks. This is about terrorist talks. Kasi ang CPP, NPA, NDF po ay teroristang grupo. Hindi po sila totoong interesado sa peace talks. Ang interes po nila ay lokohin ang taong bayan at ang pamahalaan. Their interest is to gain time para mapatigil po ang mga opensiba ng gobyerno sa kanila, patrasin ang mga operations ng military, payagan sila makabalik sa mga baryo at barangay, payagan sila sa recruitment, at ang pinakamalala ay bigyan sila ng concession na mapapalaya nila at mapapalabas ang kanilang mga leaders na nahuli, nakulong, may mga kaso. Yan pong pinaka-purpose nila, hindi kapayapaan. Never na naging interes o naging layunin ng CPP, NPA, NDF ang kapayapaan. Ang interes po nila ay kapangyarihan. At hindi nila ginigive up ang armadong component nila na terorismo. Hindi nila binubuwag ang NPA, ayaw nila yan. Kasi hindi yan direksyon ng pag-uusap. Ang kanilang pag-uusap ay para i-delay ang oras, magkaroon sila ng extra time, at makarecover. The main purpose, you correctly pointed out, Ma'am Lorraine, makapag-recruit, makapagtipon ng pondo, makapagtipon ng tao, resources, ma-delay ang operations ng government, at lokohin ang taong bayan to make believe na interested sila na tapusin na ang armadong pakikibaka. If there is no singular direction for them, na dapat magpailalim sila sa konstitusyon, huwag nilang igiit ang kanilang konsepto na equal footing, foreign venue, at silang nagtatakda ng mga lalamanin ng pag-uusap. Anong klaseng pag-uusap yan kung hindi sa balangkas ng batas ng ating bansa, ng saligang batas? They don't like to be under the Constitution of the Philippines. Why should we talk to them?
Yan ang punto, ma'am, kasi ayaw nilang tanggapin na mag-uusap tayo under the framework of the Constitution. Pangalawa, ayaw nila mag-usap na mayroong direksyon na bubuwagin ng NPA. So what's the use of talking to them? You are correct in pointing out there is no direction for the CPP, NPA, and the na lansagin at buwagin ng NPA. So why are we going to talk about peace? Number two, there is no direction for them to make themselves accountable and respect the sovereign authority of the state, the government, and ipailalim po ang kanilang organisasyon sa sakop ng pag-uusap under the framework of the Constitution of the Philippines. They do not recognize that. Ang gusto nila, ma'am, is ang Joint Hague Declaration na dapat foreign neutral venue, walang balangkas sa konstitusyon tayo papasok, at hindi i-demand kaagad yung sinasabi na paglalansag ng NPA. That's nonsense, that's stupidity, that's insanity. You're correct in pointing Question. out, ma'am, kalokohan yun. Question, Eric. So, kunyari, matuloy yan, no? Let's say matuloy, and we're going towards 2028, then I'm thinking definitely Marcos will ask for something from the CPP so that they make sure, kasi mga attack dogs niya yung mga hayop na yan, di ba? So, to make sure, to do their part in destroying Inday, and then to make sure that siya yung mauupo, sabi niya, kasi pag ako nakaupo dyan, itutuloy ko yung peace talks. Correct. That can be possible. Alam mo saan papasok yan, ma'am? Papasok yan doon sa political reforms. Sasabihin ng CPP, NPA, NDF, sige, ang balangkas ng pag-uusap, bukas kami sa pag-uusap ng kapayapaan, bukas kami na magkaroon ng transition government, parliamentary transition, si Marcos pa rin muna dyan, at ayusin natin ang political reforms to accommodate the people's agenda na bit-bit namin sa CPP, NPA, NDF. Short of saying that Marcos will consolidate power through the support of CPP, NPA, NDF, ng mga dilaw, na mga pink at mga grupo nila, because alam nila na hindi sila mananalo sa eleksyon sa 2028 kung ito ay matutuloy with Sara Duterte running there, Ma'am Lorraine. But wait a minute. I think that that's kind of hard to do right now because, again, like we said, mulat na ang Pilipino. So, pag si Marcos ay pumayag sa peace talks or kahit na kahit konting salita, kahit hindi pa natuloy, going towards 2028, magagalit ang AFP. Dapat lang silang magalit. Dapat silang magsalita. Kasi doon napapasok, ma'am, ang sinasabi natin palagi sa ating program, that the armed forces of the Philippines should be the protector of the state and the people, not the interests of politicians like Marcos and his minions. Because, Eric, kung hindi sila magsalita ngayon, itong AFP, kung ano yung dinaanan natin for almost 60 years, uulit, hindi katulad nung ginawa ni PRRD na konti na lang dapa na sila, 'di ba? Patapos na sila. Pero bibigyan na naman sila ni Marcos ng nagdagdag buhay, 'di ba? Dagdag resources, dagdag everything, 'di ba? So, hahaba pa yung buhay nitong mga hayop na 'to, right? Ang magiging disguise nila diyan, Ma'am Lorraine, na papayag sila sa gusto ni Marcos na manatili ng holdover government habang nagkakaroon ng political and constitutional reform, ay yung binanggit natin nung nakaraan bago magkaroon ng LCAC, yung tinatawag nilang interim peace agreement. Long-term ceasefire, may bilateral agreement, and then, naalala mo yan, ma'am, magbubuo Kalokohan sila ni Charlie Galvez. Yun, yung coalition government nila. Yeah. Yun. Wow, coalition government. Wow. Diba? Magpapasok sila ng agenda, pag-uusapan daw sa political and constitutional reform. Will that be a part of the diskarte of Marcos to lure the people na payagan nyo na itong peace talks kasi para na ito sa kapayapaan? Yes. Mukhang doon yan papunta, Ma'am Lorraine. Pero sabi mo nga, mulat na ang taong bayan. Lalo niyang gagalitin ng tao. Oo, at ang AFP should be strong enough to tell Marcos that that is a formula of disaster and that is the greatest betrayal that you can do to this country. Kapag pumayag tayo dun sa konsesyon na ginawa nila noon kay Pangulong Duterte na mag-propose ng coalition government agenda at samantalang sila ay patuloy na humahawak ng armas, ng ambush, pumapatay at nang i-extort. Definitely, ma'am, doon yan patungo. Pero nandito tayo, magsasalita tayo, Ma'am Lorraine. Yeah.
So, ano sabihin ni Marcos? Snort muna ako. Wala namang utak yan eh. Hindi naman ganun muna siya, di ba? Pero Agree. levity aside, alam mo, hindi papayag ang Pilipino, magagalit Dapat. ang Pilipino kasi alam na ng Pilipino kung ano yung huwad na peace talks na yan. Agree. At saka nga, no, ano bang natutunan natin? Ayaw na ng Pilipino sa CPP, Ah, kinasusukuman na, talagang minumura na yung mga hayop na yan, 'di ba? Kasi wala na mulat na sila eh, 'di ba? So, maraming salamat talaga. Naiintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba na kayo talaga, ang taong bayan talaga, tayo, ang lakas ng Pilipinas at tayo talaga ang magdedepensa sa ating bansa, no? So yun, no? So, let him do what he thinks he should be doing, no? Yung mga, kung ano yung mga plano niya, mga kaadik-adikan na naisip niya. Marami naman naisip tong adik na to, eh, di ba? Na kailangan niya ng stocks na yan, kailangan niya hanapin si Bato, kailangan niyang, ano, kung aning-aning nakabaliwan, di ba? Kung kailangan niya i-impeach si Inday, kailangan, ito pa yung anak niya si Charis Pempenco, isa pa yan. kung ano pa mga fairy tales nila, 'di ba? Tapos 'di ba kung ano-ano kaadikan. Pero depende sa Pilipino kasi ako naniniwala ako, no, na ang plano nila i-convict si Inday sa Mm. impeachment. Pagkatapos walang election sa 2028 para patagalin ang mga sarili at saka yung mga crocodiles nila, katulad sila Paulo Ortega sa poder Mhm. para hindi si Inday papanugutin sila, 'di ba? Yan ang plano nila. Plano, pero tayo, papayag ba tayo sa plano na gano'n? Tayo, depende sa atin, hindi yun depende sa kanila, maniwala kayo. Ilan sila? Ilan ng mga demonyong yan? Let's just say 10,000, di ba? Tayo, ilan tayo? Milyon. Who was it that said it? Percy, uh, Bl- um, Lapid. no, Percy Lapid. No, he said, they are few, we are many. Percy Blith, we are few, In quotation. yeah, we are, Oo. we are Yung many. strength ng taong bayan pa rin na magtatakda. I agree. Yan, so, we are Yes, I many, agree to that, ma'am. di ba? Mhm. At So, kung papayag ang taong bayan, pwede nilang ilusot. Percy Bysshe Shelley, yan ang sinabi niya. Ah, We are few. Ang ganda-ganda ng sinabi niya ito, Eric. Sinabi niya, okay, mhm. basahin ko. Gusto ko to, sinulat ko eh. Sinabi niya tungkol ito sa tyrants eh, no? Tungkol sa tyranny ito. Sabi niya, rise like lions after slumber. Magising kayo na para kayong mga leon, di ba? In Mhm. unvanquishable number. Hindi tayo pwede, dahil sa dami natin, hindi tayo pwedeng matalo. Correct. Shake your chains to earth like dew. We are many, they are few. Yeah. Ganda. Napakaganda. May ano dyan, ma'am, may magandang counterpart na Filipino quotation, yung kay Amado Hernandez. Ano sabi niya? Although he was part ng Old Communist Party sa PKP pa, but the quotation was very clear. Lumuha ka, aking bayan. Lumuha ka at tuluyan mong lunurin at babaklasin ang tanikala ng iyong pagkaalipin sa pagbangon ng iyong bayan. Ganda. Amado Hernandez. Iba talaga pag Tagalog, iba talaga pag wikang sarili. Wala si Percy Smith. Ang ganda. Pero pareho sila ng tumbok. Parehong Alam mo, tumbok nila. Alam mo, if it's any consolation, no, kung konsuelo man ito sa ating mga kababayan, itong dinaanan na ito ng maraming tao, maraming sibilisasyon. Umuulit lang siya. Yung panahon ni Jose Rizal, ganun din. Andiyan din. Sino ba Yeah. yung mga taksil? Mga Pilipino din, di Kaya ba? Pilipino. Yeah. No, Yeah. hindi rin parang pero gumaganda ng gumaganda. Bumubuti ng bumubuti. No? So, Pero man, this is a challenge kasi for the lumalaban. AFP. Oo. Yeah. Saan kayo papanig? Tatahimik pa rin kayo kapag ibenta ni Marcos ang kaluluwa ng bayan? Yeah. Para lamang sa poder na hihiramin muli niya at aabusuhin? Gagamitin niya sa pagkukunwaring may peace talk siya pero actually hold to power kasabwat ang coalition agenda ng CPP, NPA, NDF? Yeah. Hindi tayo papayag dyan, Ma'am Lorraine. We don't know if the AFP will tolerate that. And they will keep quiet. The way they keep quiet about corruption and plunder ni Marcos at ni Romualdez. You know what, Eric, no? Because
my husband and I are part of the military community. They were very close to them, di ba? Mm. May tiwala ako sa kanila. Yeah. Pero hindi ko ma-compare ang tiwala ko sa AFP sa tiwala ko sa taong bayan. Correct. Aabot langit ako sa taong bayan. Naniniwala ako talaga dyan. Na-experience ko yan maraming beses. So Eric, let's talk about that Sandro thing briefly. Yung sinabi ni Sandro Marcos. Balik. Maganda yung napakinggan natin yung sinabi ni Congressman Toby Chanco, and I'm pretty sure naririnig niyo din yung mga salita ni Congressman Egay Erice Mm. na pareho naman silang hindi supporters ng Hindi. Duterte. Kasi hindi kailangan kung ayaw mo kay Vice President, okay lang yon. Kasi demokrasya tayo, okay lang yon. Pero yung paniniwala ka sa kasinungalingan na sinasabi ng mga CPP at nila Marcos na pag ayaw mo si Inday, dapat gusto mo si Marcos at dapat tumahimik ka tungkol kay Marcos. Huwag kayong maniwala doon. Pwede kayong mamili kung sino ang gusto nyo maging president. Kung si Inday, okay. Kung hindi si Inday, okay lang. Kung si Lenny, okay lang. Kung tanga ka at si Risa, choice mo maging tanga, 'di ba? Bahala ka, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin na tatahimik ka sa katiwalian sa pandarambong na ginagawa ni Bongbong Marcos na siya ang mastermind at yung kay mga kasama niya na pinagtatakpan siya. Tayo dapat ay nagkakaisa at lumalaban bilang isa.